Tawag sa pagsamba. Paano mapananatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Tayo pong lahat ay tumayo para sa panimulang awit, Holy, Holy, Holy. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Diyos ng walang hanggan. Sa umagang ito ay narito po kaming muli upang magpatuloy kami sa aming pananambahan. Sa aming pananambahan, dakilang Diyos ay pinapasalamatan namin ang isang linggong nagdaan na patuloy mo kaming ginabayan. Patuloy nyo kaming pinagpala, hindi nyo kami iniwanan, hindi nyo kami nilagpasan, at ang aming mga dalangin ay sinagot nyo, dakilang Diyos. Pangunahan nyo po, dakilang Diyos, ang mga gagamitin mo sa aming pananambahan sa umagang ito, lalo na po ang maghahatid sa amin ng mensahe ng buhay. Naway ang mensaheng magmumula sa inyo ay maging pagpapala sa amin. Ganon din, dakilang Diyos, itinataas namin sa iyo ang aming koro. Patuloy nyo po silang pangunahan at gabayan sa kanilang patuloy na paghahatid ng mensahe ng papuring awit. Naway madama namin, dakilang Diyos, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan at ang iyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa amin. Ibinabalik namin sa iyo, dakilang Diyos, ang mataas na papuri at pasasalamat
sa dakilang pangalan ni Hesus Kristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Maupo na po ang lahat. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Tulad ng panumbabay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual bilang mga paring inalaga para sa Diyos. Mangalay kayo sa Diyos ng mga handog na spiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamagitan ni Yesu Cristo. Tayo pong lahat, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa iyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Magandang umaga po sa ating lahat. God is good. And all the time, amen. It's the first Sunday of May. Palapit ng palapit ang katapusan ng komperensyang ito. At ang Mayo po ay marami po tayong mga activities ng buong Mayo na to. Bago po tayo magpatuloy, i-welcome nga po natin ang ating kapatid na ngayon lang po nagsimba dito sa St. Paul United Methodist Church, ang kapatid na Hazel Rama from Binyan, UMC. Ayan, tawagin po natin dito sa harap. Tawagan po natin si Dr. Wico para i-welcome po. Alika dito kapatid na Hazel, sa harap. Yan, bilang pag-welcome po sa inyo, huwag niyong kalimutan, may St. Paul United Methodist Church sa Tondo. Saan man kayo mapapadako sa Manila, you are welcome kapatid na Hazel. Ayan, palakpakan po natin. Amen. Ating pong patiin ang ating mga birthday celebrant for this week. May 4, Arlene Sulit. 5, Salustina Baltasar and Ronaldine Capuli, ang ating diakonisa, May 5 pala. 7, Janimer Fajardo. Alam ko ka-birthday mo si Tatay Doming, pero happy birthday in heaven! Nandito naman si Nanay Nori. Birthday ni Tatay Doming sa 7. Sa heaven na po siya magse-celebrate. May 8, Ellie May Corpus. Happy anniversary din po sa May 4, Mr. and Mrs. Nick Dieta. Ayan, happy anniversary po sa inyo. Awitan po natin sila ng happy birthday. To you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you all po. Mga kapatid, this coming Sunday, May 10, Happy Mother's Day. We are celebrating our mother, mga mother po natin. Paki-send po ang inyong pinakamagandang picture sa taong ito sa secretariat po natin o kaya sa ating multimedia. So marami na pong nagsesend. Sana po mag-send din po kayo para makumpleto po natin ang ating video presentation this coming Sunday. Mother's Day, Sunday, May 10.
One day wage special offering po ang ating selebrasyon ng special offering, May 17, 2026. Yan po yung ating one day salary thanksgiving. Then meron din po tayong Tower of Praise presentation. Ito po ay gaganapin po sa May 31. Kung kaya't mga kapatid, kung lalapit ang ating PAW, the Praise and Worship Team, yung kanila pong hinihiling na mapanibago, mabago yung kanilang mga different instrument ay bumibigay na po. Sila ay laging tumutugtog po every Saturday sa ating grupo ng ating Galilee. At sana po tanggapin natin yung mga iaabot nila sa atin. Kasi ito po ay magiging praise and worship concert. Meron po silang ticket na 150. 150 lang naman po. So ating pong suportahan. Nalalapit na po ang ating district conference this coming May 16. Ang ating mga delegado po, ang ating council, and then yung ating May 26 to 29, our Philippine Annual Conference at Kapatiran. Recognition and Appreciation Sunday. Ito po yung last Sunday po ng inyong mga manggagawa sa taong ito. Okay? Meron tayong Appreciation and Recognition Sunday. Kaya nga po yung Recognition Sunday, ulit-ulit ko po, example po nandiyan, picture, okay, grade, academic award, career achievement, school, pangalan ng school, and company sa inyong mga trabaho. Pag may promotion, ito po yung time to recognize you as a part of this St. Paul United Methodist Church. Our Kids Glow of Jesus Shine Children's Camp. Mag-i-start na po ito sa May 5 up to 7. Kaya ihatid po sila ang ating pong mga delegado po na mga children's. Ang youth camp din po natin ay gaganapin this coming May. At inaayos na po yung programa, pero may tentative schedule na po, May 21, 22, 23. Okay, May 21, 22, 23. Mga kabataan, okay, mark your calendar. So, wala na po. Kung wala na po mga balita, tayo pong lahat, mamaya po pala, yung pong committee ng youth camp ay magkakaroon po ng meeting alauna. Kaya kailangan 1 o'clock nandyan na po kayo. Kasi meron po tayong invitation for 1-year death anniversary po ni Tatay Vic Rico. At saka remembering na rin po kay Mami Rosario at kay JJ. So dito po natin gaganapin sa sanctuary. Mamayang 2 o'clock. So yan po. Tayo pong lahat ay tumayo at magbatian sa bawat isa ng pagbati ng may kapayapaan. Love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you. Of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen and amen. Huling panawagan pala, announcement mga kapatid, on May 10. May 10 po, oras ng alauna, 1 p.m., meron po tayong special council meeting. Take note on that, na-approvean po ng ating council, last council meeting natin. May 10 po, meron tayong special council meeting. Tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Pinagpapala, sinasambat, dinadakila namin aming Ama at aming Diyos ang inyong banal na pangalan sa umagang ito. Salamat po sa pagsama, paggabay, pag-iingat sa amin sa nakalipas na mga araw. Salamat sa mga
nagampanan ng mga tungkulin, gawain sa tahanan, sa trabaho, sa kabuhayan, Panginoon. Salamat po, pinagkatiwalaan mo kaming maging tapat sa mga tungkuling ito, O Diyos, sa aming buhay. At minsan pa na muling nagsasama-sama po kami sa inyong sanktuaryo sa dakong ito upang magkaroon din ng kapahingahan ng aming katawan, ng aming isipan, ang aming kaluluwa. At minsan pa, Panginoon, ay magampanan po namin ang aming tungkulin bilang Kristiyano sa aming sama-samang pagsamba. Salamat sa pagkakataon na makapaglingkod naman kami sa inyo, tanging sa inyo lamang, Panginoon. Bagamat pwede naman kami makapaglingkod sa aming kapwa, sa araw-araw, sa pamamagitan ng aming kabutihan, paggawa ng kabutihan, sa pamamagitan ng aming pagmamalasakit, Panginoon. Naririto ang mga anak, ang buhay ng bawat isa, gayon din po ang kanilang sambahayan, maging ang mga maaaring di po namin nakasama ngayon, nasa online. O Diyos, katagpuin niyo po ang kanilang pangangailangan. Salamat sa pamilya, O Diyos, na patuloy na sinisikap na maging maayos, maging buo, nagkakaisa sa pananampalataya sa inyo, Panginoon. Gayun din po, O Diyos, dinadalangin din po namin ang aming mga mahal sa buhay na nasa ibayong dagat, nagtitiis, nagsasakripisyo, para makatugon, mabigyan ang pangangailangan ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Katagpuin niyo po sila ng inyong presensya, O Diyos, ng inyong yakap, ng inyong pagmamahal. Dalangin din po namin, Panginoon, maging ang mga komunidad na kinabibilangan ng bawat anak mong ito, O Diyos, na hindi lamang sila nasa komunidad na iyon, kundi ang kanilang buhay, O Diyos, ay patotoo, pagpapatunay na may Diyos ng kapayapaan, na may Diyos ng pag-ibig sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Dalangin po namin ang aming komunidad, ang aming syudad, ang aming bansa, ang mga leader namin sa pangunguna nila, O Diyos. Patuloy po kayong maglagay ng mga leader na may pagmamalasakit, pagmamahal sa kanilang kapwa, at takot sa inyo, Panginoon, sa kanilang sinisikap na maging matuwid na pamamahala. Dakilang Diyos, dalangin po namin ang ministeryong pinagkakatiwala mo sa iglesyang ito at sa bawat isa sa amin. Kayo, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa amin ng tapang, ng lakas ng loob, na patuloy na magpatotoo na kayo ay buhay na Diyos sa aming pananampalataya. Binabalik namin sa inyo, Panginoon, ang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Nasa panahon po tayo ng paghahandog para sa pagawain.
Ang mga kaloob na ito, Panginoon, ay aming inihandog bilang aming pakikibahagi, pagmamalasakit sa inyong sangtuaryo sa dakong ito. Kung paanong pinagmamalasakitan namin ang aming mga tahanan na maging maayos, dalangin din po namin ang patuloy na kaayusan sa inyong sangtuaryo. Kayo pong magbalik ng pagpapala sa mga anak mo at patuloy mo rin pagmalasakitan ang mga tahanan nilang tinutuluyan. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen. Ang pagbasa sa banal na kasulatan mula sa Lumang Tipan ay sa mga Kawikaan, Kabanatang 4, talatang 10 hanggang 18 at ganito po ang sinasabi. Makinig ka, aking anak, payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinapatnubayan ko sa daan ng karunungan. Ituro ko sa iyo ang daan ng katwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang. Magmabilis man ang lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama huwag mo ngang tutularan. Kasama ay iwasan mo ni huwag lalapitan, bagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog kapag di ka nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa'y di nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan, ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Tayo pong lahat ay magsitindig kung maaari at patuloy niyo po akong samahan sa pagbasa sa Ebanghelyo sa pagkakasulat ayon kay Juan sa Kabanatang 14, matalatang 1 hanggang 14. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, kundi ang Ama, o ngunit ang Ama na nanatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hinihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin.
Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Hatiin ang salita, gaya ng hatiin sa hangin. Salita mo'y aming minamahal, nais ng tamuhin yaring buhay. Amen.
Salamat choir sa inyong napakagandang awit, I Am. Alam niyo po, sa mga churches pag kinakanta yan, tumatas yung pit ko kasi kung paano pakikinggan kung merong yung ano ba yon? Pataas ng pataas ng pataas kung babagsak siya. Pero purihin ang Panginoon, hindi po siya bumagsak. No, di ba? Minsan kasi yung pataas ng pataas ng pataas ng nota, syempre, sa Diyos lahat ang papuri, ano Kim? Oo, sa Diyos lahat ang papuri kung bakit merong naririnig tayong awit ng mga anghel dito sa lupa. Isang malakas na palakpak pa po para sa Diyos sa awit na ating narinig. Mga kapatid, sa umagang ito, ang tema natin ay batay doon sa John 14 verse 1 to 14. Alam natin yung binasa kanina ni Pastor. So may tanong ako sa inyo. Ano ang gumugulo ngayon sa iyong puso? Maging honest tayo. Isipin natin, may gumugulo ba sa iyong puso ngayon? Kumusta ang puso mo, kapatid? Kaninang umaga hanggang ngayon, napainit ng painit na ang araw. Naka-gown tayo. So, konting tiis lang yung gown na yan, no? Nainit. O baka may iniisip ka ngayon na hindi mo pa nasusolusyonan kung saan ka kukuha ng pambayad mo ng bill. O may nagkakasakit na bumabagabag sa iyong puso. O sa mga kabataan naman, ay iniwan sila o hindi pa sinasagot ng kanilang mga nililigawan. O sa trabaho na mga problema na iniwan natin. Ang sabi sa John 14:1, do not let your heart be troubled. O baka pagod ka na, kapatid. Pagod na ba tayo sa buhay na ito? Paanong hindi ka magugulimihanan sa buhay na kinalalagyan natin? Sa mundo na ating kinagagalawan. Kaya hindi ako nanonood ng balita. Kasi dinidiskaril lang yung maayos na pag-iisip. At yung puso ko ay nasusugatan. Kapag naririnig mo ang bangayan, ang labanan, sa nasyon, pagtaas ng kuryente, ng fuel, lahat ng yan, mga kapatid. Mga mahal ko na mananampalataya. Marami sa ating nakakaranas ang mabibigat na pagsubok. Mga panahon na puno ng kawalan ng katiyakan at mga sitwasyon na tila wala na tayong makikitang lunas o solusyon. Minsan, nababalisa tayo dahil sa ating kabuhayan o maging sa mga pangyayari sa ating paligid. Ganyan din ang nararamdaman ng mga alagad ni Jesus mula sa binasa kanina sa John 14. Nang binabanggit ng ating Panginoon na siya ay aalis na. Nalilito sila, natatakot, at nababagabag ang kanilang kalagayan. Kaya't ang ginawa ng ating Panginoon, binuksan ang kanyang mga salita, sinabi, ibinigay ang mabuting balita, na tayo rin, ito yung naririnig natin ngayon, na kapanatagan, pag-asa, at malinaw na direksyon sa buhay. Mga aral na mahalaga na makukuha natin ngayong umaga sa ating teksto. Una ay ang paanyaya ng Diyos na magtiwala ka. John 14 verse 1 to 4. Makita natin na yung kontekstong ito, sabi ko kanina, gabi bago
hulihin o ipako ang ating Panginoon, alam na ng mga alagad na aalis siya. At nalilito, napapraning na ang mga alagad ng Diyos, natatakot na sila. Kaya tanong, Panginoon, paano na po kami? Ang sagot ng Diyos, magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Nang ibig sabihin, kung may gamot ang anxiety, ay hindi para sabihin mo lang, chill ka lang. Kundi sabihin mo, tiwala lang sa Panginoon. Tulad sa mga manlalakbay na sumasakay ng airplane, na kapag may turbulence, sino ang tinititigan mo at tinitignan mo? Tinitignan mo ba yung pasahero sa tabi mo na putlang-putla na? O ang piloto na kalmado, kalmanteng-kalmante sa kanyang kalalagyan? Mga kapatid, dito ko ihinalin tulad na ang Diyos ang siyang piloto ng buhay. Pag magulo, tumingin lang sa Kanya. Tumingala sa langit at huwag tignan ang alon. Ibigay mo sa Kanya ang lahat. Sabihin natin, Panginoon, Lord, ito ang gumugulo sa akin ngayon. Ito ang nararamdaman ng puso ko. Jesus, ikaw na ang bahala. Kaya sabi niya sa verse 1, huwag kayong mabalisa. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala kayo sa akin. Kaya ang unang ginawa ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, pinakalma ang puso ng bawat mga alagad. Hindi niya sinabi na sila ay makakaranas ng hirap o kalungkutan. Ngunit sinabi niya na hindi dapat maghari ang pangamba sa kanilang mga buhay. Ang lunas ng pagkabahala natin, mga kapatid, ay tiwala lang. Magtiwala. Ang pananalig natin sa Diyos at kay Jesus ang siyang nagsisilbing angkla ng ating buhay sa gitna ng mga unos. Ipinapaliwanag din niya kung bakit kailangan siyang umalis. In verse 3 to 4, sabi niya, pupunta ako upang ipaghanda ng lugar para sa inyo. At kapag nakapaghanda na ako, anong sabi niya? Babalik ako at isasama ko kayo sa akin upang kung saan ako naroroon ay dun din kayo. Mga kapatid, maliwanag na ang pag-alis ng ating Panginoon dito sa ating teksto ay hindi pag-iwan sa atin, kundi paghahanda ng tahanang walang hanggan. Ipinapakita nito ang kanyang wagas na pagmamahal, na hindi tayo kailanman iiwan sa kawalan, kundi tinitiyak niya na may nakalaang magandang kinabukasan para sa bawat isa sa atin. Alam niya ang paroroonan ng bawat isa. At siya mismo ang naghahatid nito. Maliwanag ang sinabi dito sa ating teksto sa umagang ito. You are very VIP treatment. Magandang treatment kasi may sundo ka. At yan ang ating Panginoon. At yan ang makakasama natin papunta sa Kanya. Pangalawa, pagkatapos ng Kanyang paanyaya ay ang pahayag ng ating Panginoong Diyos na tanging daan in verse 5 to 7. Dito nagtanong si Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka paroroon. Paano namin malalaman ang daan? Ano ang sagot ng ating Panginoon? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang verse 6 na ito, mga kapatid, ay may tatlong mahalagang katotohanan na dapat nating makita. Una, siya ang daan.
Marami ang naghahanap ng tamang daan, tamang landas, ngunit marami ring naliligaw dahil maraming itinuturo ang sangkatauhan, ang sanlibutan. Sabi ng Diyos, hindi tayo makakarating sa Diyos at sa Kanyang kaluwalhatian kung hindi tayo dadaan sa Kanya. Siya ang tulay, siya ang pintuan. Nang tulad ng mensahe nung nakaraang linggo, na siyang nakahiga sa pintuan at sino man ang papasok ay dadaan sa Kanya upang makarating sa kinaroroonan niya. Pangalawa na sinasabi sa verse 6 nito, siya ang katotohanan. Kung siya ang daan, siya rin ang katotohanan. Mga kapatid, sa panahon na puno ng kasinungalingan, maling aral at maling paniniwala, si Jesus ang tunay na pamantayan ng katotohanan. Siyang naghahatid ng liwanag sa atin. Siyang nagbibigay ng liwanag sa ating isipan upang maunawaan natin ang kalooban niya. Kaya sinabing siya ang katotohanan. At ang panghuli na sinabi doon sa verse 6, siya ang buhay. Tayo ay pinanganak sa ilalim ng hatol ng kasalanan, ng kamatayan. Ngunit dala ni Jesus ang buhay na walang hanggan. At idinagdag pa niya, kung nakikilala ninyo ako, makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay nakikilala na ninyo siya at nakita na ninyo siya. Anong ibig sabihin ng mga salitang ito? Sa pamamagitan ng pagkilala kay Jesus, nakilala na rin natin ang Diyos Ama sa Kanya o sa pamamagitan ng Kanyang kabutihan, ng Kanyang awa at ng Kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, ang ating teksto, ang paanyaya ng ating Panginoong Diyos, ang siyang magtiwala ng bawat isa. At ang pangalawa ay ang Kanyang pagpapahayag na siya ang Jesus, ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. At ang pangatlo, si Jesus, ang Ama ay nag-iisa. Si Jesus at ang Ama ay nag-iisa. Maliwanag kanina sa ating binasa mula sa chapter 14, verse 8 to 11. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Felipe anong sabi. Ang sabi niya, nagtanong ulit, Panginoon, ipakita mo po sa amin ang Ama. Sapat na iyon sa amin. Sumagot si Jesus, na may pagmamahal at pasensya. Felipe, matagal na akong kasama ninyo. Hindi mo pa ba ako nakikilala? Hindi ba kayo naniniwalang ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ito ay nagpapatunay, mga kapatid, na ang pagka-Diyos ni Jesus, hindi siya isang simpleng guro lamang o isang simpleng propeta. Kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao, na ang kanyang mga salita ay hindi kayang kanyang sariling kaisipan lamang, kundi ito ay salita rin ng Diyos. Ang kanyang mga himalang ginawa ay patunay na ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang gumagawa sa pamamagitan niya. Kaya't mahirap mang intindihin ang mga misteryo ng Diyos, mga kapatid. Sapat na ang katibayan ng kanyang kabutihan at kapangyarihan upang tayo ay magtiwala sa Kanya. Balikan natin ang kanyang mga pangako. Mga pangako ng ating Panginoon in verse 12 to 14. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi nangangahulugan, mga kapatid, na makakakuha tayo ng anumang bagay na gusto natin para sa ating sariling kasiyahan. Ang kahulugan nito ay dahil si Jesus ay babalik sa Ama,
ipapadala niya ang banal na Espiritu. Ang kanyang gagawin ay magpapatuloy sa pamamagitan ng kanyang tagasunod. Sa pamamagitan ng ating panalangin at sa pangalan ni Jesus na nangangahulugan ayon sa kanyang kalooban at katangian. Tayo mga kapatid ay binigyan ng karapatang lumapit sa Diyos at humiling sa Kanya ng ikabubuti ng lahat at sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang ating mga panalangin ay bisa at kapangyarihan dahil iniwan o inihain natin ito, inihain nito sa pamagitan ni Jesus, ang ating tagapamagitan. Ang tanong, saan ka ngayon lumalapit sa gitna ng inyong mga problema ngayon? Sa inyong sariling lakas o sa inyong sariling yaman o sa ibang tao pa tayo lumalapit? Tandaan natin ang mga salita ng Diyos. Nang sinabi niya, huwag kayong mabalisa. Ang sagot sa atin sa mga pangangailangan ay huwag mabalisa, magtiwala sa Diyos. Dahil ang lunas sa ating mga pagdududa at ang katiyakan ng ating kinabukasan ay matatagpuan lamang kay Hesukristo. Siya ang daan patungo sa Diyos. Siya ang katotohanang magpapalaya sa atin mula sa kamangha-mangha o mga kasinungalingan at kasalanan. Siya ang magbibigay ng buhay na masagana dito sa lupa at ang buhay na walang hanggan doon sa langit. Ipagkatiwala natin sa Kanya, mga kapatid, ang ating puso kung nagugulimihanan, ang ating puso sa ating kinabukasan sa Diyos. Manalig tayo sapagkat Siya ang tapat sa Kanyang mga pangako. Tapat sa Kanyang mga pangako. Hindi dapat tayo magulimihanan. Bakit? Kasi may Jesus kang pagtitiwalaan. Kasi may daan. May daan kang sigurado. Kasi may kapangyarihan kang taglay mula sa Diyos. Galing sa Diyos. Panghuli na tanong para sa atin. Kung mamamatay ka ngayong gabi, sigurado ka bang sa bahay ng Ama ang punta mo? Kung oo, kasi nga, kay Jesus ka nagtiwala. Huwag tayong matakot at magulimihanan. Ayusin natin, mga kapatid, ang ating buhay ngayon at nabubuhay pa tayo dito sa mundo. Kasi bukas, hindi natin sigurado kung ano ang darating sa atin. Ipagkatiwala natin ang ating lakas at ang ating buhay. Huwag tayong magulumihanan sa buhay na ating kinakaharap. Kung kaya't isang panalangin ang iiwan ko po sa inyo at sundan niyo po ako bilang pagtatapos. Isipin ninyo, ipikit niyo ang inyong mga mata at sumunod kayo, pakinggan ang panalangin ito. Panginoong Hesus, salamat sa John 14. Salamat kasi nung magulo at nagugulo ang puso namin tulad ng mga alagad. Hindi mo sila pinagalitan, kundi binigyan mo sila ng kapanatagan. Tinuruan mo sila tulad ng pagtuturo mo ngayon sa amin na magtiwala sa iyo. Salamat sa pangako mong may buhay kami sa langit. Salamat kasi babalik ka para sunduin kami. Habang naghihintay kami, Panginoon, patatagin mo kami. Tunay na ikaw ang daan, patawad,
Kung naghahanap pa kami ng ibang daan ngayon, alam namin na ikaw ang katotohanan. Tanggalin mo ang aming kasinungalingan sa isip, sa puso, sa diwa namin. Panginoong Diyos, ikaw ang buhay. Buhayin mo ang namamatay naming pag-asa. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa ay huwag ninyong pabayaan, sapagkat iyan ang mga handog na kinalulugdan ng Diyos. Nasa panahon po tayo ng paghahandog ng mga ikapo, pangako at kaloob. Salamat Panginoon dahil inaalis mo ang kabalisahan sa aming puso at pinapalitan mo ito ng kapayapaan. Hinubog mo na ang aming pananampalataya sa aming pagkakaloob. At ang mga kaloob na ito, Panginoon, ay aming pakikibahagi. Gamitin mo sa patuloy na paglaganap ng inyong kaharian at ng mabuting balita dito sa lupa. Kayo pong magbalik ng pagpapala sa mga buhay na ito. Gamitin din ang mga buhay na ito at ang mga kaloob na ito sa pagmamalasakit para sa kaluluwa at kaligtasan ng aming kapwa. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Nasa panahon na po tayo ng banal na hapunan. Noong gabing ipinagkanulo siya ay kumuha ng tinapay,
At nang makapagpasalamat ay ibinahagi at ibinigay sa kanyang mga alagad na sinasabi, "Kumuha at kumain kayo, itong aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman, pagkahapunan, kinuha niya ang saro at nang makapagpasalamat ay binigay sa kanila na sinasabi, "Inumin ninyong ito lahat ito, sapagkat ang aking dugo ng bagong tipan na nabubo para sa inyo at sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa tuwing iinom kayo sa pag-alaala sa akin." Ibuhos mo nawa, O Diyos, ang iyong Espiritu sa amin na narito at sa mga kaloob na tinapay at saro. Gawin mong ito'y maging laman at dugo ni Kristo para sa amin, upang kami ay maging katawan ni Kristo para sa mundo na tinubos ng kanyang dugo. Gawin mong kaisa kami ni Kristo, kaisa sa isa't isa, at kaisa sa misteryo ng buong mundo, hanggang sa dumating si Kristo sa huling tagumpay at makasalo kami sa kanyang dulang sa kalangitan. Amen. Okay, mga kapatid, mauna po ang ating mga bata at yung mga elderly na hintayin na lang po ninyo at iabot sa inyo ang mga elemento. Tanggapin ninyo mga anak ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo'y nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila'y nagahari ang Diyos." Mga anak, tayong lahat ay tumayo, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Marami yan. Sige, Dok, para marami. Ayusin ko na lang.
Tanggapin po ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay. Ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid kay Kristo, tayong lahat ay tumayo. Humayo kayong taglayin ang wagas at dalisay at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Dok, ito na lang ang kunin mo para ako na mag- Tanggapin po ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, ang nauhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Mga kapatid kay Kristo, tayong lahat ay tumayo. Humayo po kayo at tanggapin ang nagbibigay buhay na pag-ibig ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tanggapin po ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay. Ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo'y nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus,
kung papaanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Mananatili kayo sa akin, sa aking pag-ibig. Mga kapatid kay Kristo, tayong lahat ay tumayo. Humayo kayong may katiyakan ng tagumpay, bunga ng biyaya at kahabagan ng ating Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Walang hanggang Diyos, pinapasalamatan ka namin dahil sa banal na misteryong ito, na iyong pinagkaloob ang iyong sarili para sa amin. Loobing mong humayo kami sa mundo sa bisa ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, upang aming maibigay ang aming mga sarili para sa iba. Amen. Oh Jesus, I have promised to serve thee to the end. Though forever near me, my Master and my friend, I shall not fear the battle, if thou art by my side, nor wander from the pathway, if thou will be my guide. Oh, let me feel thee near me. The Lord is ever near. I see the sights of dazzle, the tempting sounds I hear.
My foes are ever near me, around me and within. But Jesus draw thou nearer and shield my soul from sin. In above the storms of passion, the murmurs of self-will, oh, victory assure me, through hasten our control. Oh, speak and make me listen, thou guardian of my soul. Panginoong Diyos, salamat po sa pagtanggap ng banal na hapunan, sa gisag at pag-alala ng iyong kabutihan at ang kaligtasan ng iyong mga anak mula sa kasalanan, nagapi mula sa iyong pagkabuhay na maguli. Panginoong Diyos, ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa amin ay hindi namin kayang tumbasan at palitan. Ngunit ang kaya lamang naming gawin, O Diyos, ay magpakumbaba, ang humiling ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sapagkat alam namin, O Diyos, ng lahat ng iyong mga pangako, kailanman ay hindi nagkukupas. Gayon din nawa, O Diyos, ang mangyari sa aming mga buhay. Nang kami ay tumanggap ng pagpapala at biyaya mula sa kaligtasan, hanggang sa panahon na kami ay nagkakaroon at nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, ay hindi kami nawawalan ng pag-asa dahil nandyan ka, O Diyos, na gumagabay sa amin. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Salamat, O Diyos, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na siyang aming nararanasan sa tuwing kami, O Diyos, ay nadadapa. Ikaw ang nagbabangon sa amin. Sa tuwing kami, Panginoon, ay nagugulimihanan, nalulungkot sa buhay, pinaalala mo sa amin, Panginoon, ang John 14, verse 1 to 14. Lord, ang mga pangako mong ito, magtiwala lang kami. Tiyak na buhay na walang hanggan. Ang paanyaya mo, O Diyos, at pagpapahayag mo na ikaw ang tunay na daan, ang katotohanan at ang buhay. Yun ang aming kalakasan, Panginoon. Yun ang nangingibabaw sa buhay namin kung kaya't narito pa rin kami. Patuloy na lumalapit, patuloy na nagpapasalamat, patuloy, O Diyos, na isinasangguni namin ang mga kagulimihanan ng buhay. Ang dalangin namin, Panginoon, ikaw na ang bahala sa amin. Panginoon, ang mga magulong mundo na aming kinalalagyan, ikaw na, O Diyos, ang magkakaloob at magbibigay ng solusyon. At gayon din sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya na ipanagkatiwala mo sa amin, sa aming mga trabaho, sa aming mga kalakasan at kalusugan. Ang lahat ng ito, Panginoon, hindi kami magiging matagumpay at hindi namin mapagdadaanan ang buhay na kalugod-lugod kung wala ka sa amin. Salamat, O Diyos, sa buhay na aming taglay. Masdan mo, Panginoon, ang bawat iyong mga anak na nakaluhod, na natili sa kanilang mga upuan. Iisa, O Diyos, ang kanilang hangarin, ang maging matagumpay ang kanilang buhay. At higit sa lahat, Panginoon, ay hindi mawalan ng pag-asa. Ang lalim, Panginoon, ng kanilang pananampalataya ay kailanman o sino man ay walang makakagapi. Dahil, O Diyos, kasama ka namin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, kung anuman ang kanilang idinudulog ngayon,
Idinadalangin ang bawat iyong mga anak na narito. Tugunan mo, O Diyos. Pakinggan mo, O Panginoon, ang kanilang mga karaingan. Hindi po kami nagsasawa, O Panginoon, na lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, dumudulog. Handang magtiis, handang tanggapin kung anuman ang darating na sakuna. Sapagkat alam namin, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Nariyan ka lagi, sumusubaybay sa amin. At higit sa lahat, ipinagkakaloob ng tugon ng bawat mga karaingan ng iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa aming panandalian at pansamantalang paghihiwalay, hangad po namin, Panginoon, na ibigay at ipagkaloob ang pagpapala, ang biyaya mula kay Kristo, at ang pananahan at pananatili ng kalakasan, higit ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa kanila. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Ito ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at amen. O Jesus, thou hast promised to all who follow thee, that where thou art in glory, there shall thy servant be. O Jesus, I have promised to serve thee to the end. Oh, give me grace to follow my Master and my friend. Mga kapatid kay Kristo, dito po tayo nagtatapos sa ating pananambahan. Subalit sa ating paglabas sa kanyang templo, magpapasimula ang gawain at ang ministeryo ng Diyos na siyang ipinagkatiwala sa atin. At dahil dyan, ang kapayapaan nawa ng Diyos ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at isipan sa pagkakilala at pag-ibig ng Diyos at ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala, ang kapangyarihan ng Diyos Ama at ang anak at ng banal na Espiritu ay sumainyo nawa ngayon at magpakailan-kailanman. Amen at amen.